Naniniwala si Michael Tellinger na tulad ng biblical God na si Yahweh, hindi masyadong concern ang mga Anunnaki sa ating lahi at ang nais lamang nila ay ang mapanatili ang kanilang kontrol sa atin. Ganito mga ka-LE, naniniwala siya na ang tingin ng mga Anunnaki sa mga tao ay katulad ng tingin natin sa ating mga working animals ngayon, tulad ng mga kabayo, baboy, baka at aso. At ito marahil ang rason kung bakit sinasabi sa atin ng mga tablets noon na noong nagsisimula palang magtrabaho ang mga tao para sa mga Anunnaki, ang ating mga ninuno ay hubot-hubad. Parang katulad nga ng mga working animals natin ngayon. Para sa mga Anunnaki, basta maibigay ng mga tao ang kanilang mga kagustuhan at kinakailangan, wala silang magiging problema sa atin. Ngayon mga ka-LE, ayon kay Michael, upang kanilang masiguro na tayo ay palagi nilang mapapasunod at makokontrol, nagbibigay sila ng mga kautosan at batas na kinakailangang sundin ng mga tao. Ang mga batas na ito ay kanilang binababa sa mga propeta at ang mga propeta naman ay ibinababa ito sa mga tao. Siyempre, kinakailangan nila itong sundin dahil ang hindi pagsunod ay may brutal na kaparusahan. Walang kaalam-alam ang mga unang tao noon na ang mga batas na ito ay designed upang mapanatili ang kontrol sa sangkatauhan sa pamamagitan ng fear, punishment, and reward strategy. At mga ka-LE, napaka-epektibo nito dahil nagawa nitong ikulong ang isip ng sangkatauhan sa loob ng ilang libong taon. Ngayon mga ka-LE, tinatanong nyo siguro kung bakit kinakailangan nilang makontrol ang mga tao noon, no? Isipin nyo na lang mga ka-LE, noong mga panahong iyon, ang mga Anunnaki ay lumikha ng bago, primitibo at walang kamuwang-muwang na species sa planet Earth. Ang mga Adamo o mga bagong tao noon ay clueless na nilalang. Wala silang kasaysayan, alaala ng nakaraang henerasyon, kultura, at wala rin silang alam kung paano sila mabubuhay. Kaya naman para maturuan na maging functional ang mga bagong nilalang na kanilang nilikha, ang mga Anunnaki ay nagsilbing control freak na magulang sa mga tao upang ang mga ito ay matuto. Kaya nagtalaga sila ng mga propeta na kanilang kakausapin at maghahatid ng mga impormasyon tulad ng mga batas at kautusan sa mga tao. Ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang reproductive law na ibinaba ng mga Anunnaki noon upang makontrol ang pagdami ng sangkatauhan. Dahil wala pa sa 1,000 ang bilang ng mga Anunnaki na nakaistasyon sa Earth noong mga panahong iyon, kinakailangan nilang makontrol ang pagdami ng sangkatauhan upang hindi sila masapawan ng mga ito. Ito ang sinasabing rason kung bakit maraming relihiyon ang ipinagbabawal ang pagtatalik ng mga taong hindi kasal. Hindi nyo ba napapansin mga ka-LE, sa lahat ng organismo rito sa planet Earth, tanging mga Homo sapiens lang ang nagsasagawa ng ritual at seremonya bago sila makapagparami at bumuo ng pamilya. Siguro, ang pagkakasal ay ang paraan ng mga Anunnaki upang ma-regulate ang paglaki ng populasyon ng mga tao noon. Kung isipin nyo naman mga ka-LE, ang kasal ay parang approval o permit na hinihingi ng mga tao sa mga Diyos bago sila makapagparami. Kasi kung iisipin nyo, ang pagbuo ng pamilya ay ang isa sa mga paraan ng Homo sapiens species upang magparami. At kung hindi mariregulate ng mga Anunnaki ang pagpaparami ng tao, posibleng sumabog ang ating populasyon at mahirapan silang kontrolin at mapasunod tayo. Theory lang ang mga yan mga ka-LE. Alam ko naman na iba na ang meaning ng kasal ngayon. Bukod pa riyan, progressive na tayo at hindi na natin sinusunod ang mga yan ngayon.